Matapos ang paghain ng ilang miyembro ng Kamara ng Petisyon para questionin ang constitutionality ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget, nilinaw ng isang kongresista ang usapin hinggil dito. Mula sa Batasang Pambansa, si Sofia Potenciano para sa Detalye Live. Sofia. Princess, binigyan linaw ni Committee on Appropriations Vice Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na mayroon umanong malinaw na criteria at guidelines sa paggamit ng unprogrammed appropriations sa pambansang budget. Ang pahayag na ito ay kaugnay sa petisyong inihain sa Korte Suprema ni namamamayang Liberal Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Irice na kumikwestiyon sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na nakapaloob sa 2026 national budget. Ayon kay Representative Adyong, bagamat hindi pa niya nababasa ang petisyon ng kanyang mga kapwa-kongresista, kinikilala niya ang karapatan nila na questionin ito sa harap ng Korte Suprema. A program appropriations can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP prior to the submission. Prior to the approval of the GAAD. So that makes it different from what they perceive to be PDAF. Paglilinaw ni Representative Adyong, magkaiba ang unprogrammed appropriations at pork barrel o PDAF. Sa PDAF, ang pagtutukoy ng mga proyekto ay ginagawa matapos maaprubahan ng General Appropriations Act at ito ay lump sum in nature. Habang ang unprogrammed appropriations naman ay nakatukoy na agad sa National Expenditure Program kung saan at para saang programa ito gagamitin. Inilaan din ito para sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng foreign assisted projects, mga sakuna at kalamidad. Samantala, bilang tugon sa pahayag ni Senator Amy Marcos na ang 2026 national budget ay may laman umanong bilyon-bilyong pisong pork barrel funds para sa pagtulak ulit ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan din ni Representative Adyong na hindi dapat umiikot sa isang tao ang pondo ng bayan. As representative of the people, like in my case, I will do everything and anything I can to secure what's best for my constituency because that's the reason why I was elected in the first place, to represent them. Princess, inihayag din ni Representative Adyong na ang paglatag ng budget na mababang kapulungan ay nakatuon sa pangangailangan ng mamamayan at sa pagpapabuti ng serbisyong pampubliko at hindi umano ito nakataya sa kapalaran ng sinumang individual o politikal na issue. Mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.